Guys, isa ka rin ba sa kasama sa palit plaka program ng LTO? Bago ka pumunta sa nakalagay na address doon sa ilalim, doon sa akin na nakalagay ay sa Centris. So, dahil nandito ako sa abroad, gumawa ako ng authorization letter, tapos pinapuntahan ko sa asawa ko. Pumunta siya doon at tumila ng napakahaba. Sa katapos-tapusan, wala pala doon yung plaka. Ang mahirap pa nun, ang tagal nilang sinabi pa na wala doon yung plaka. 12:37, nakita na nila na wala doon yung plaka. Nasabi sa kanya, alas 5 na. Para hindi mangyari sa inyo, ang gawin ninyo, puntahan muna ninyo yung kasa na pinagpunan nyo ng sasakyan o ng motor. Dahil yun ang sinabi sa kanya, wala doon yung plaka, nandoon sa kasa. Sa akin, 2019 pa yung motor, 2025 nagkaroon ng plaka. Pero wala doon sa Centris, satellite office nila. Bago kayo pumunta ng address na nakalagay, yun, punta ka muna sa kasa, para kung wala doon, saka mo puntahan yung nandun sa address. Malalaman mo kung may plaka sa LTO portal. Kaya namin nalaman na may plaka na yung sa amin dahil lumabas na siya doon sa OR nung pagparehistro. Tapos nung nakaraan lang, naglabas ng memo yung LTO na bawal na yung temporary plate. Tapos binawi din nila. Siguro napagtanto nila, ay, kami pala yung may pagkukulang, no? Bakit namin ipapasa sa turista? Okay, cancel din nila yun. So, okay lang kung hindi mo makuha agad yung plaka mo. Ayun lang naman. Lagay sila lang screen na naka-flash doon. O, wala dito yung mga plaka nyo. Pagbigay ng papel ba? Yung mga requirements kasi noon, ORCR, photocopy lang naman. Tapos ID. Pagka representative ang papupuntahin mo, gawa ka lang ng authorization letter, tapos photocopy ng ID mo, sama yung ORCR, photocopy ng representative, photocopy ID ng representative mo. Daming truck dito. Paano tayo niyan? Dito tayo. Shortcut. Meron pala doon. Naniguro no? Ano tayo dito? Lang guys, yung aking may suggest sa inyo, punta muna kayo ng kasa na pinagkunan. Yun lang. Bye bye.